para malaman naman po ng ating mga kababayan na meron po namang ginagawang ganito ang DILG, lalong-lalo na po yung corruption na alam po natin ngayon ay biglang nabuyang-yang sa buong kapuluan dahil ito po ngayon ay nasangkot na pati po yung ating mga flood control projects. Sa inyo pong programa, meron po ba kayong naibahagi, halimbawa, dito sa pinag-uusapan at iniimbestigang flood control projects, ano po yung naging participation po ninyo? Kayo po ba ay nakatulong? Kayo po ba ay nakahuli dito sa investigasyon na ito para maibahagi po ninyo sa Blue Ribbon Committee kung sakasakali po? Dahil malaking bagay naman po ito. Ang LGUs po ay malaking isa pong importanteng partners po ng lahat ng ahensya kung ang pag-uusapan po ay ang pagbabantay ng katiwalian sa ating bansa. Your Honor, Mr. President, according to our DLG Secretary, they will be now shifting to, they will now be using technologies so as to prevent human intervention, no? Lalong-lalo na po rito nung sumabog po itong floodgate scandal. So one of the first steps is the establishment of an artificial intelligence or AI backbone for monitoring government construction projects, no, para po lesser human intervention. So they will rely on technology, Mr. President. Tapos ito pa. The year accomplishment, Mr. President, as of December 2024, 792 LGUs participated in BK programs, reinforcing public accountability webinars. 412 LGUs reoriented on public accountability. 100% of complaints against LGU officials and employees acted upon. And one policy recommendation developed, Mr. President. 10 minutes. Kasi po ang iniimbestiga pong bilang ng mga flood control projects hindi po bababa sa 9,000 projects. Iniisip ko po, Mr. President, sa dami po ng LGUs natin sa buong Pilipinas, ang barangay, mga barangay lamang po ay 42,000 mahigit na po, Mr. President. So, napakalaki po ng may tutulong ng bantay corruption. Ang tinatanong ko lang, baka sakali sa 9,000 flood control projects na ating pong iniimbestiga, baka meron po kayong napansin o nakita na naitala na talagang mga ghost projects talaga, makakatulong po kayo na makapagbigay ng kaukulang impormasyon sa ating Blue Ribbon Committee. Nasaan na yung application na tinitingnan natin ganyan na binayaran? Mr. President, what happened in the past, because with the advent of with this floodgate scandal, ang nangyari po talaga, unfortunately, there are LGUs that are not even aware of this anomalous projects, no, according to our DLG Secretary. Ito nga po yung napag-usapan natin ditong Sagasa na talagang isinaksak na lang. So now with all of this, the reforms that we will be introducing this time around by requiring at least a sanggunian resolution or request from the sanggunian or RDC, from the RDC, dapat may RDC approval na po according to master plan, so that yung pong existence or having anomalous projects will be prevented, Your Honor, Mr. President. So we will be having a lot of safeguards, no, as a result of this floodgate scandal, Your Honor, Mr. President. Pero ang ano po ng DLG is really to turn to technology this time again so as not to depend on human intervention para po maging AI driven. So ito po yung kanilang proposal, Mr. President.
Napaka-importante po kasi, Mr. President, lalong-lalo na po itong program na ito ay nakabatay pa sa Sustainable Development Goal at tinitingnan ko po ang inyong programa at ang DILG outcome framework pa nga po ay promoting accountable, transparent, participative, and effective local governance. Kaya iniisip ko po, napaka-effective ng programa na ito at inaakala ko po na dahil sa effectiveness na ito, na sana'y nakabahagi man lang kayo doon sa ginagawa ngayon ng ating pamahalaan na talagang usigin natin kung sino man ang talagang pinag-ugatan ng lahat ng ito. At ang inyong programa po ay isa sa makakatulong na maging partner po ng Blue Ribbon Committee, Mr. President. Tungkol naman po sa ating kapulisan, sa kagustuhan po nating maging effective sila, gusto po naming malaman on the average, is the monthly budget allocation for the MOOE ng bawat isang istasyon ng pulis. Magkano po kaya on the average ang kanilang MOOE, Mr. President? For next year, Mr. President, Your Honor, the ratio or per capita is 1:2. 1:2,000, Mr. President. Sana po yung ratio ay sapat at makabuluhan, Mr. President, na pinag-uusapan natin kasi pagka hindi po sapat, ay alam naman po natin yung kanilang daily sustenance and operations maaaring makaapekto sa kanilang performance sa araw-araw. Maaaring ito po ay magdulot pa ng mababang accomplishment at maaaring matukso pa ang ilan sa kanila, kung hindi man lahat, sa mga illegal na transaction. Kaya importante po na nakasasapat po yung pang-sustain na po sa kanila sa araw-araw. Increasing their salaries and benefits alone will not result in better performance. It must be accompanied, Mr. President, by adequate and reasonable support in their daily operational needs. Kung tama po ako, ay paki-confirm nyo lang, Mr. President. Mr. President, actually, just to set it straight, yung current MOE pala is 1,660. And for 2026 NEP, it will increase to 2,000. So, nadagdagan po natin ng kaunti, no? Ng 340 MOE, Mr. President. Puntahan po natin ang mga barangay, Mr. President. Do you have an idea how much is the average honorarium of a barangay captain per month? Your Honor, Mr. President, they don't have the data later on, but it depends on the capacity of the barangay, no? Nasa kanila po yun kung ano po yung kaya na ibigay na allowance, no? Sa mga DILG, sa mga barangay officials, Mr. President. Kasi po, Mr. President, yung kanilang tinatanggap na honorarium, nakadepende po yun dun sa kanilang era eh. Yung tinatawag na nata na natin ngayon. Tsaka ang isa po talagang yung discrepancy po talaga ng mga barangays, no? Like for example, the richest barangay in the country, which is Barangay San Lorenzo in Makati, has a budget of 500 million, whereas the poorest barangay, one of the poorest somewhere in Sulu,
has about 400,000. 4 million, nasa 4 million pala, from 500 million, tapos 4 million. So, medyo may kalakihan po yung discrepancy, Mr. President. Tama po kayo, Mr. President. Yung budget at saka yung honorarium na tinatanggap ng mga kapitan, merong direct correlation po doon sa ira nila. Katulad po ng isang pangkaraniwang barangay, tinatanggap po ng barangay kapitan sa isang pangkaraniwang barangay ay 5,000 pesos. Pero po doon sa mga affluent barangay,